binibili natin. At the same time, no? There's What? so much things that y'all. Diyan tayo nabubudol eh. The more na tumatagal ka sa pag-iikot ko sa grocery, kain tayo. Parang Canada Day pa talaga. Patinong flag. Kanino nagmana? Rice and hotdog. O hindi? Yeah. Bakit? Or grocery na muna tayo. Like grocery na. Okay, sige. Punta na tayo sa Caesars. Medyo na nagmamadali tayo kasi may garage cleaning nga pala ngayong Friday. Medyo napasarap din kasi ang tulog natin. Well, today is Friday. No. So, naghahanda na sila. Umpisa na ang garage cleaning. Good morning nga pala sa inyong lahat. Hindi na ako nakabati sa inyo, no? Kasi nga, nagmadali tayo dahil may garage cleaning today na nakaschedule. Parte yan ng building maintenance, no? At dyan yung malalaman talaga na highly maintained ang isang property pag annually nagkakaroon ng ganyang klaseng schedule sa building nyo. Anyway, papasok na nga tayo today. Early in the morning. Kaya na sabihin mong early. Currently 8:11 in the morning na. Gusto ko lang kwento sa inyo para maging lesson learned para sa inyong mga nanonood sa amin, no? Lalo na kung if you're planning on buying a property, there are certain things na dapat i-double check nyo. Okay? Medyo siguro naging complacent kami para hindi nyo ma-experience yung na-experience namin. And this is applicable sa mga buyers dito sa Canada. Ang recommendation ko lang sa inyo would be, di ba meron tayong tinatawag na completion date at saka meron tayong tinatawag na possession date. Make sure nyo na nakalagay sa kontrata that you're able to do a walkthrough prior to the completion date. Kasi kung halimbawa nagbayad na kayo, no, binigyan nyo na sa lawyer yung pondo na kinakailangan para maklose nyo yung deal, and then all of a sudden makita-kita nyo, no, na uy, may na-damage either na appliance, no, may na-damage na wall dahil sa pag-move out nung current owner. Yung mga ganyang bagay, maiiwasan nyo yan kung nakadetalye lahat ng yan sa kontrata. I felt kasi that we were too focused sa excitement na finally makakalipat na tayo. Nahanap na natin yung property na gusto nating makuha. Pero there are certain areas na dapat hindi mo kalimutan. So yung completion is kung kailan ka magbibigay ng final na bayad mo. And in effect, yung titulo magiging under your name, no, mapupunta sa iyo yung pangalan. Kaya nga ang completion date basically yung insurance mo, effective yan hindi sa possession date but on the completion date kasi ikaw na yung mismong may-ari. Now, few risk, hindi naman to parating nangyayari, pero just to avoid and make sure na maprotektahan nyo yung sarili nyo sa ganong klaseng risk, yung insurance nyo takes effect on the completion date. So, dapat, by the time na magkaroon kayo ng completion date, naka-indicate na rin doon yung basically pag-move out date ng current owner. Dapat prior the completion date. Ideally yun So, yung mga dates na yan, medyo vague at hindi naka-clearly identify sa kontrata natin. That's why ngayon, medyo left and right ang tanong natin.
hindi sure, no? Pag hindi sure kasi, possession date ang magiging default date para mag-move out yung tenant. So, ibig sabihin, nagbabayad ka na ng insurance for the property, although nandoon pa sila, which can potentially cause, problems, no? Crossing our fingers na wala tayong ma-experience na ganyan. So, yun lang, naisip ko lang na etong mga detalye na to, it was a total miss talaga. Hindi natin masyadong na i-detalye ito sa kontrata na first and foremost dapat nakadetalye, no? So, pagkakamali namin yon na hindi namin alam. Kaya namin to share sa inyo para hindi nyo maging mistake din sa mga gustong mag-purchase ng property. Make sure that the dates na kung saan mag-move out ang seller na pag-usapan. Make sure that yung date ng completion nyo, tapos na yung cleaning, no? Kasi may cleaning na ginagawa dyan. Yung walkthrough dapat mangyari a day prior the completion itself. Para nang sa ganun, maging seamless, kumbaga. Parang naaayon siya. Kasi, di ba sabi ko nga sa inyo, ang completion date, effective insurance mo, nasa iyo na yan. Ikaw na mismo yung magbabayad yan. So, kung halimbawa magkaroon ng deficiency, yung mismong parang current tenant, hindi mo na sila kailangang habulin, no? Kasi ikaw na yung may-ari para lang reduced risk, kumbaga. Siguro ituloy natin tong kwentuhan natin na to ulit mamaya, no? Kasi alam ko, parang ang dami pa natin dapat kailangang pag-usapan, Okay, TV fam. So, pipick up lang tayo ng bike. Nakakita tayo kasi ng $10 bike. Alam mo naman tayo, pag may magandang deal, binibili natin. And at the same time, no, pag halimbawa, nakita natin na hindi natin nakakailangan, no, binibenta natin. Pagkakakitaan din natin yan, So, inaantay lang natin yung mismong seller. Ibababa niya na yung bike. Hopefully, tamang bike yung maibaba niya. Kasi dalawa yung binibenta niya, Isang blue bike at saka yung isa brown bike. Anyway, sabi ni Joyce, kakain daw kami sa labas. Buti na lang, sabi ng babae, may parking temporarily dito sa likod. Walang parking kasi sa harap Tapos nakita ko, yung ibang sasakyan, tinutuna. Sobrang strict kasi itong area nila, malapit sa parang shoreline, yung beach. Parang meron doon parang mga tiyanggi-tiyanggian ngayon. So, madaming tao. Yun nga, kanina nakita ko may tinutuna na isang sasakyan. So, talagang doble ingat tayo pag mag-iiwan. Kaya hindi ko na iniiwan yung sasakyan, Inaantay ko na lang talaga. Ready ko na kaya yung likod, Binaba ko na rin naman yung yung seat sa likod. Kasya na siguro yun. I-prepare na natin yung kabila para lang sure walang maging problema. Alright, thanks. Alright. Yun yung couple. Sabi $5 na lang daw kasi wala daw pala yung pedal. Not bad. 40 minutes. 40 minutes ang ating pauwi. This is a city bike, Yung mga presyo ng city bike nasa $300 to $400. Sabi nga nung babae, sabi niya, I'd rather not take your money. Alam niya, I drove kasi mga 45 minutes from our location, I know you drove quite far, so I'm really sorry. Sabi niya, parang ayaw niya na nga kunin yung pera ko. Kasi alam niya, nag-drive ako ng medyo matagal. So sabi ng asawa niya, yung partner niya, let's just split it. Here's $5 back. Okay, sige, I'll take it. It's still a good deal. I like that bike kasi road bike siya, hindi siya mountain bike. So pag ang road bike kasi medyo manipis yung gulong and mas smooth siya i-drive. So yun, really excited na malagyan ng pedals. Wala siyang pedals. Oh my goodness. Anyway, I'm still happy. Yung wheels niya malaki. Ang worry ko kasi is makabili tayo ng bike na medyo yung wheels niya maliit. Kasi parang 2 beses na akong
nagtingin ng ganyang unit na mas maliit yung wheels. Ito, gusto ko yung size ng wheel niya. So, I'm happy with the purchase. I'll just grab a pedal. Baka nga yung old pedal na nandun sa bahay, pwede pong magamit yun. Ilipat ko na lang muna. Diba? Anyway, mag-drive na muna ako pa uwi kasi magdi-dinner nga kami. So, medyo magmamadali na muna tayo. Hello TV fam, and good morning sa inyong lahat. Welcome again to another vlog. So today maglilibot tayo sa Stevenson. Mag-iikot tayo at tayo mag-breakfast. Ayaw na ni Joyce. Ayun o, paalis na siya. O yan, sige, punta na tayo sa Stevenson. Bakit? Mag-breakfast tayo, kailangan mo sugar? Yes. Any question about it? I think we're ready to order. Can I get the beefy omelet? Look at our food. Yan o. Ano to? Chicken karaage hash. Hi, good morning. And then umorder si Joyce ng BT omelet. Kain tayo. Some would say it's all too late when the fire is all burnt out. Maybe I just swallowed the bait, but in my mind there was no doubt. You really got me doing what you want, like I forgot when to go yes or no, and everything I say just comes out wrong. I guess I worry too much. It's in the way you got me trembling, and everything I was doesn't matter anymore. It's in the way you got me dreaming, and everything I've had, I don't even care, 'cause you're worth it.
we are back. Thank you, babe. Thanks. Minsan lang to. We're back with donuts. Donuts. Siyempre, kailangan may pasalubong, di ba? Magtatanong niya si Clark eh. Where did you go? Kanina nakita namin si Cal. Galing din siya sa gym. Sabi niya magma-McDonald's daw muna daw sila ng friend niya. Lunch? Brunch? What time is it na ba? 10:39. Oo, 10:39. Ano sa nagsimula? 7:45? Yeah. Not bad. May breakfast. 3 hours. Yeah, kasi nag-kain tayo. Tapos yung mga stop-stop. Meet naman natin si Dito. This is our fitness era. Wow, fitness girl. Malimit lang yan, kaya sinusulit talaga pagka magandang panahon. Okay. Next time, ibang hallway na yung lalakaran natin. Clark, I have a surprise for you. Is that Living Planet? Close your eyes. Close. Open. I need nesting planet. No, get it. Put it on the table. I need nesting planet for Ayun ang toys. donut. I got all of the numbers 1 to 70. Oh, nice. You colored all the numbers. Good job. Welcome ulit sa panibagong vlog. TV fan, I draw all the numbers 1 to 10. Oh, nice. You draw numbers 1 to 10. 1 to 70, yeah. And 1 to 70. So, ngayon pupunta tayo sa mall. Yeah, we need some retail therapy. What? Because it's been so Yeah. hot. Yeah. Oh, yeah. Yeah. What do we need? Mommy's arm. Or what? Mommy arms broke. Marmy arms broke. So she needs what? He needs to. Mommy will go to the doctor. Don't cross. Ayan. Magkasoli lang tayo ng gamit. And maglilibot na rin kasi medyo na-stock up na tayo dito sa bahay. Gusto natin lumabas dahil napakaganda naman ng sinag ng araw. Punta tayo sa Richmond Center. Ayan. Sorry lang tayo na itong binili ni Joyce na Uniqlo. I think I have 5 years. Malimit kami pumunta sa mall ng weekend kasi nga daming tao. Ngayon ko lang nakitang ganito ka-busy yung mall. Here. After a long time. Here, no? Ayan. Diba, daming tao. Kaya tignan nyo yung Apple Store. Punong-puno ng tao. You like it here, Clark? Yeah. There's What? there are so much things to explore. So many things to explore? Yeah. Yeah, okay. AKA turo. Madami daw siyang matuturo. This No? Ah, Japanese robe. Not bad. Oh, kasi dati nung pantulog, naghahanap ako ng mga ganong klaseng robe. Can you read it? What does Kasi it mean? comfy at saka warm. What? Lululemon. Pinapabasa ni Joyce kay Clark yung store. Ayan, ang daming tao. Ang dami rin sale. Parang gusto ko ng ice cream. Gusto ko na ice coffee. Ice coffee. Kung mapapabili tayo ng dessert dito ngayon. Medyo mainit-init na rin kasi eh. Ramdam na ramdam muna. Kaya nga kanina sobrang nag-enjoy kami nung nagbabike kami. Doon lang namin uli na feel na, uy, pinapawisan na tayo dito ulit. Kaya medyo parang ang ginhawa sa pakiramdam na na pinapawisan ka. Yung taas na yon, yung may escalator, dyan yung food court dito sa Richmond Center. I need some food daw. Nagutom na yung bata. O yung entrance pala dito, sinaran na nila, no? Ah, o ikaw na mag-ano nito, babe. Okay, stay with that, Clark. Itong Hello Nori, magandang kumain dyan. Kung naghahanap kayo ng mga sushi, try nyo yan. Gusto yan ni Joyce. What kind of food do you want to eat? Nag-iayang kumain bigla. Kanino nagmana? Oy?
Rice and hot dog? Fries and hot... No, don't eat hot dog. You just ate hot dog today. Yeah. Something Eat some- else. Kakain ka nga ba talaga dito? O siya lang? you Kasi want tempura? may kare-kare sa bahay eh. Alam ko yun yung gusto kong kainin eh. And French fries and French What else? fries and a drink. So ako siguro baka magtingin na lang ako dito ng drink or either ice cream. Ayan, hanap tayo dito sa food court. So kung hindi nyo pa nakikita ang food court ng Richmond Center, ito ang itsura niya pare. Nakapili na si Clark A&W daw. So ano, ang tanong dito, mag-GQ ba tayo? Or hindi? Look at all the shops. Yeah. Daming shops daw, sabi ni Clark. Dami ring tao, no? So si Joyce nag-aantay lang siya na maluto yung order ni Clark. And then tayo mag-iisip tayo kung bibili tayo ng ice cream para nakikita ko na yung DQ eh. Ando, no? Really thirsty. You're really thirsty? Yeah, you wait for mom. We bought food. After natin sa Richmond Center, ma-minor grocery na muna tayo. Light grocery lang. Pumunta tayo A dito sa likod. grocery shopping cart. Yeah, mom is getting a cart. Antay natin si Joyce dito sa loob. Mainit eh. Oh, and outside. Ayan. Stay on the side. Whoa, look, they're nice. Canada flag, look. Kita mo yung Canada flag, Clark? Yeah. There, the big one. Yeah, big Canada flag. Parang Canada Day pa talaga. Laki ng flag. May rice pa ba tayo? Baka maubos na naman tayo ng rice, ha? Is there anything na kailangan natin bilhin para bukas? wala. Wala. May gift na. Banana? Clark, what Melon? do you want? Melon, strawberry? Melon or strawberry? Ito. Melon? I need just banana. You don't like banana. It tastes like medicine. So, you don't want it or not? You don't want it? Okay. Okay. Let's try something else. Ayaw na raw. Kanina nag-uusap kami ni Joyce. Kasi habang dinadal-dal kami ni Clark, parang biglang naisip ko dati. Kasi delayed speech si Clark, di ba? Coffee. So ngayon naman sobrang daldal niya. Kaya medyo nagpapasalamat na rin tayo. Oh, they don't have a lot of chips here. Kaya wala dito masyado. Pero yung chicharo ni Daddy, Mang Pedro, Coffee. Wala na rin. Ay, ito ito, pa. here. Sige. Ilang green, ilang red. Ito lang yung red. Dalawang green. Dalawang green. Tayo, chicharon ni Mang Pedro. Ano ni Mami? Ano? Old Town pa ba siya? How about mango? Tomorrow pupunta tayo sa sa Suri ba tayo pupunta, no? Suri. May attendan tayong birthday party. And then for our vlog for tomorrow, abangan nyo. Hopefully magawa natin yun. Pero it's gonna be a good topic. Pag-uusapan natin. Oh, rice kayo dyan. $19. Japanese rice. 23, 17. Masarap yan. Kaso hindi na namin kinakain yan kasi nga medyo napapadami yung kanin natin. Madaming sale sa rice, oh. Panakay dito sa Price Mart, oh. Habang walang masyadong tao. Kuha tayo ng garlic. Yung garlic dito is $1.29 each. Ilang garlic kaya kunin natin? Kuha tayo ng 5. Ayan. Garlic. Miss, can I get your number? What number? SIN. PH. Oh, kumuha na isa. Yeah, may orange one. Ah. Orange. Peanuts din. Ikaw nang buburyo ka, ha? Organic old Canada chips. Red and white. It's a new one. Yeah. Pero in fairness, ha? Parang maganda yung timing natin kasi walang masyadong tao. Parang talaga sumakit yung katawan ko sa pag-bike natin kanina. Pero parang gusto ko pa ulit mag-bike. Gusto pa ulit yung feeling na pinapawisan. Oy, nakikita ko si Aling Mary's.
Ha? Kuha tayo. Ang gusto mo yung... Kuha ka na lang ng Spanish bread. We found milk. And Magkailan expire. Spanish bread daw. Parang matigas. July 18. Okay. Yes? Pa tayo isa. Ano gusto mo? Yung may balat? Or walang balat? Walang balat. And then Aling we Mary's. found milk. Tayo ng gatas. Ang gatas is $8. Yung Dairyland, $5 lang eh. Mabilis mag-expire yan. Yeah, but still. Diba, dapat yun na lang. Hindi naman tayo araw-araw binaw. So we need to care life para matagal yun. Ayan, kuha tayo ng tocino. Tocino. Ito. Longganisa. Tocino. Pork tocino. Ayan, I guess we're all set. Time to pay. Okay, come on. Sir, Bayad na tayo. 1,000. Bago pa maparami ang bibili natin. Diyan tayo napuputol eh. The more na tumatagal ka sa pag-iikot ko sa grocery, the more na marami ka na kukuhang options. City of mine, how I love the city of mine. It never gets me down. City of mine, how I love the city of mine.